Good afternoon, mga kaabangers, daily life sharing. Good afternoon sa ating mahal na Pastor Dong at Pastor May na ngayon ay nasa misyon sa Japan or maaaring lilipat na sila ng ibang lugar. Ayan, pagpalang hapon po mga sumusubaybay sa atin pong daily life sharing. Mapagpalang hapon din po sa mga gumaganap ang mga tungkulin upang maging matagumpay ang gawain ng daily life sharing. Hindi po namin kayo nakikita, subalit maraming salamat po sa inyo na nagiging lalong gumaganda, lalong lumalawak ang tinatakbo ng daily life sharing. Salamat mga kaabangers na hindi tayo nagsasawa na patuloy nating sinusubaybayan ang programang ito. Dahil alam natin na ito ay programa ng Diyos. Alam natin na dito ay makakapulot tayo ng mga pagpapala, makapagpapalakas, makapagpapatibay ng ating pananampalataya at ng ating paglilingkod sa Panginoon. Pagpalang hapon po at sa simula pong ito, nawa po hanggang sa ating matapos, ay tayo po ay sama-samang sumubaybay sa gustong mensahe na ipahayag ng ating Panginoon sa ating lahat. Tayo muna po'y manalangin. Aming Amang Diyos, marami pong salamat sa patuloy mong salita, Panginoon, na mananatili magpakailanman. Lilipas ang lahat ng bagay, subalit ang iyong mga salita ay mananatili magpakailanman. Kaya naman ito ay nananatili sa aming puso, sa aming isip, at hindi po kami hihinto na amin pong ipapahayag ang katotohanan ng iyong mga salita upang marami pang tao ang makakilala sa iyo, marami pang tao ang magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na katiwasayan ng kanilang kaluluwa. At sa amin namang patuloy na mga anak mo ay lalo kaming maging matibay sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po sa hapong ito na ginagamit mo ang programang ito, ang daily life sharing. Salamat sa buhay ni Pastor Dong at Pastor May na isinilang sa kanilang mga puso mula sa iyo ang gawain ito, Panginoon. At ito'y ikaw ang nagpasimula, ikaw din ang tatapos nito, Panginoon. Salamat sa lahat mong supply ng anumang resources sa patuloy na pagtataguyod ng programang ito. Marami pong salamat. At ngayon po'y salamat po na ako'y isa ngayon sa gagamitin mo upang ipahayag ang iyong banal na salita. Ito po yung mga salita mo at ako lamang po ay lingkod mo na iyong tagapagpahayag. At inaasahan kita, banal na Espiritu, ikaw ang makapangyarihang pangungunahan mo kami upang aming maunawaan ang kapahayagan ng iyong mga salita. Salamat po sa hapong ito. Salamat din po sa marami pang mga tao na magbubukas at magbibigay ng pansin at paunlak upang pakinggan, Panginoon, ang mensahe mo nga noon, ngayon at magpakailanman ng programang Daily Life Sharing. Salamat po, lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat, lahat po ng parangal, itanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. God will give you direction, not confusion. Alam niyo po, talagang napapanahon po ang mensaheng ito sapagkat napakarami po sa huling panahon ito ay nalilito sila sa kanilang mga buhay. May kalituhan pa kahit nga po baka tayo ay mga matagal ng mananampalataya o bago pa lamang na nakakaranas nito. Kaya kailangan po ay ating maintindihan na what does it mean that God is not the author of confusion? Alam naman po natin na hindi po ang Diyos at hindi mula sa Panginoon ang salitang confusion o pagkalito. Ito pong confusion na ito ay talagang nagdi-divide, Panginoon, nagdi-divide, nagse-separate at nagdi-destroy ng katotohanan ng salita ng Diyos sa tao. Ayaw ng kaaway, ayaw ng kaaway na tayo ay magkaroon ng pangunawa, tayo ay magkaroon direksyon sa buhay. Ang gusto ng kaaway ay masira ang direksyon ng buhay ng tao. Kaya ang gagawin niya ay kahit mananampalataya na, lalagyan pa rin niya ng kalituhan, gagawa pa rin siya ng paraan upang lituhin niya ang mga mananampalataya. Kaya ang sabi doon sa 1 Corinthians 14:33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Alam po natin na sinabi ito ni Pablo. Doon sa aklat ng Korinto, ay nakakaroon sila ng pagkalito, sa panahon na nagkakaroon ng mga speaking in tongues,
sa mga gift sa loob ng iglesia, parang nagkakaroon sila ng kalituhan, ito ba ay tamang worship? Paano ba talaga? Kaya ito po ay binanggit na sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Pag ang Diyos ay nagbigay ng regalo, nagbigay ng gift sa isang simbahan, nagbigay ng gift sa isang mananampalataya, basta bigay ng Diyos, wala itong kalituhan. Amen. Hindi dapat na malito ang isang mananampalataya na tayo ay nakatanggap ng gifts mula sa Panginoon upang tayo ay maglingkod. Kaya nga po, dapat po tayo pong mga mananampalataya na sinasabi sa unang John 4:1 na ang sabi doon, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin niyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Totoo po, talagang maraming kalituhan na nangyayari sa mga tao. Maraming kalituhan ang nagaganap, at lalo pang nililito ng kaaway ang isipan ng tao. Kaya dapat po tayo ay lagi nating sinasaliksik ang mga nangyayari, ang mga pangyayari, at lagi natin itong ibabase sa salita ng Panginoon upang hindi pumasok sa atin ang kalituhan. Sapagkat ang sabi nga doon ay talagang be watchful, sabi po doon. Sapagkat meron po tayong kaaway na parang leon na umaatungal at naghahanap ng kanyang masisila. Sabi ng unang Pedro 5:8, 1 Peter 5:8. Talagang gusto niyang silain ang mga anak ng Diyos, kahit palalo na ang mga tao na gustong makakilala sa Panginoon, gustong maranasan ang makakilala sa Diyos. Talagang gagawa at gagawa ang kaaway dahil alam naman natin, mamaya po makikita natin na talagang ang confusion, ito po ay pwedeng mangyari sa lahat. Ito pong salitang pagkalito, ito po ay pwedeng mangyari sa lahat. Subalit sa atin pong mga mananampalataya, dapat po ay ito'y ating naintindihan na kailangan po wala tayong fear, wala tayong worry, wala tayong stress. Pag po tayo ay meron ng paniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Anuman, alam natin na God is truth. Ang Diyos ay katotohanan. Amen. Ang Diyos na nasa atin ay totoo. Pag siya may sinabi, ay sinabi niya, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Lahat pwedeng magsinungaling, pero ang Diyos kahit kailan hindi siya magsisinungaling. Kaya doon pa lang po sa pagkakilala natin sa Diyos, sino ang Diyos sa puso natin, doon pa lang po dapat po ay dahil katotohanan ang ating naiintindihan. Dapat po talaga hindi tayo madadala ng tinatawag na confusion. Ang kanyang salita ay katotohanan. Di po ba? Sinabi po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang confusion po ay talagang hindi mula sa Panginoon. Ngayon po talaga, ang dami nang nako-confuse. Alam niyo po, ako po ay nandito sa Melbourne, talagang grabe talaga ang mundo. Talagang makikita mo talaga parang kung ikaw talaga hindi matibay na mananampalataya at pupunta ka sa mga bansa na kung saan talagang grabe ang gawa ng mundo. Grabe ang kagandahan na ginagawa ng isang araw ako doon sa city dahil meron kaming appointment doon may appointment yung aking anak, ang aking manugang doon sa kanyang, meron silang appointment ng kanyang boss. Talagang nandun ako sa city, nandun ako sa yung Crown na merong casino, doon kami nag-park, doon kami nag-stay. At talagang kitang-kita talaga ng mga mata ko yung takbo ng mundo. Na kung talagang ikaw talaga ay walang matibay na pananampalataya sa Panginoon at pumunta ka sa mga bansa na kung saan grabing ganda ang ginagawa ng mundo. Talagang mako-confuse ka talaga sa iyong pananampalataya. Dahil alam po namin, the cause of confusion, Satan is behind confusion. Ayan. Evil spiritual powers. Yung pong mga kapangyarihan ng spiritual na kapangyarihan ng kaaway, ito po ang nagkokos ng confusion sa tao. Kaya nga po, noong si Jesus na nagsalita siya sa mga Pariseyo, sa John 8:43-44, ang sabi po niya, nakita ninyo, maunawaan ang sinasabi ko. Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko?
Ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Siya ang ama ng confusion. Alam po natin yan. Siya ang ama ng kalituhan. Gusto niyang lituhin. Kaya po dapat po ay lagi nating tayo po yung nasa panig ng katotohanan. Sabi po dito, walang puwang sa kanya ang katotohanan. Siya ay laging nasa panig ng kamalian. Siya ay laging nasa panig ng kasinungalingan. Kaya anumang kasinungalingan ng mundo, ayan, sa sarili mo, kilala mo ba ang sarili mo? Alam mo ba kung sino ka sa harapan ng Panginoon? Alam mo ba ang tinitindigan mo na ang Diyos na nasa iyo ay katotohanan? Kaya ang laging mamumutawi sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong bibig, anuman ang sitwasyon sa ating buhay, anuman ang ating nararanasan, nakakaranas tayo ng mga panghihina, maaaring may mga sakit at karamdaman, maaaring mayroong malaking pangangailangan, maaaring mayroong kaguluhan sa iyong pamilya, tatandaan natin, kahit kailan, hindi bubulong ang Panginoon ng kalituhan sa ating puso. Hindi siya bubulong ang Holy Spirit sa atin na magulo ang isip natin. Laging ang Diyos ay katotohanan. Nasa panig tayo ng katotohanan. Every time na rin papasok sa puso mong kalituhan, may papasok na kasinungalingan laban sa salita ng Panginoon. Lagi mong tatandaan, yon ay ang kaaway at hindi tayo papayag. Tayo ay nasa panig na ng katotohanan. Ang kaaway ay nasa panig ng kabalian, ng kasinungalingan, ng kalituhan, sapagkat siya ang ama ng lahat ng ito. Ang nais niya ay laging sumira. Ang nais niya ay laging huwag pumunta doon sa matinding pananampalataya at paniniwala ang mga tao sa Diyos. Ayaw ng kaaway na gagawa ka ng tama. Lagi ang gusto niya ay kapanig ka niya sa dilim. Pero alam na po naman natin na hindi po tayo katulad ng mga Pariseyo. Amen po ba? Ang dyablo ang author ng kasinungalingan at kalituhan. Kaya kapag tayo ay nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos, kapag tayo ay nakikinig ng itinuturo ng ating mga tagapagturo sa simbahan ng salita ng Diyos, tatanggapin po natin at iinauunawain ang kanilang itinuturo. Dahil kapag ayaw mong makinig at paniwalaan ito, yon ang pagkilos ng kaaway para bigyan ka ng kalituhan. Upang hindi ka lumago sa pagkaunawa sa salita ng Diyos na magdadala sa iyo. Upang lumago ka sa pamumuhay sa kalooban ng Panginoon. Inuulit ko po, sa mga panahon na may mga pagtuturo ng salita ng Diyos, kilala mo kung sino ang nagtuturo dahil sabi nga kanina, kilalanin ang mga nagtuturo. Dahil maraming bula ang propeta. Kilala natin ang ating pastor, kilala natin ang mga nagtuturo na ating pinakikinggan. Every time na ito'y ating marinig, na merong itinuturo sa atin ang salita ng Diyos, ang ating mga simbahan, lagi mong tatandaan na ang ating mga isip, ang ating mga puso ay magfo-focus na tanggapin at unawain ang kanilang itinuturo. Dahil ang ginagawa ng diablo ay nagpapaypay upang ikaw ay antukin, upang ikaw ay mawala ng gana sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yun ang kalituhang ginagawa ng kaaway. Ikaw ay mainip na gusto mo nang umuwi at matapos na ang oras ng sermon dahil gutom ka na. Maraming kalituhan ang ibinibigay ang kaaway upang hindi natin tunay na maunawaan ang salita ng Diyos. At kapag ito'y ating naunawaan, magdadala ng pagbabago sa ating mga buhay. Magdadala ng pagpapala sa ating mga buhay. Magdadala ng pag-angat ng ating mga buhay. Ayaw ng kaaway iyon. Ang gusto niya ay masira tayo. Ang gusto niya hindi tayo lumago. Ang gusto niya hindi tayo maglingkod. Wow! Kaya kapatid, tayong lahat ngayong hapon, kilala natin kung sino ang author ng confusion.
kilala natin ang ating Diyos na nasa atin ng mga buhay. Meron pa bang pagkalito na darating sa atin? Na ang Diyos ng katotohanan ay nasa atin ng mga puso. Kaya po, masanay po tayo. Confusion also may be caused by looking to man instead of God. Ang kalituhan po ay, ito din ay cause ng tayo ay tumitingin sa tao at hindi sa Panginoon. Sa sitwasyon ng buhay mo, pag may pangangailangan ka, pag may sakit ka, sino ba ang unang-unang mong tinitingnan? Ang kagamutang magagawa ng doktor o lalapit muna tayo doon sa Diyos? Iyon ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay huwag kang umasa sa Diyos. Umasa ka sa tao. Sa iyong pangangailangan, nangangailangan ka ng pananalapi, nangangailangan ka ng iyong promotion, o anumang pangangailangan ang meron ka, kumusta tayo? Tayo ba ay unang lumalapit sa tao bago sa Panginoon? Confusion may also be caused by looking to man instead of God. Yun po ang gusto ng kaaway. Also, we can create our own confusion if we rely on our own understanding. Darating din po sa atin ang pagkalito. Mag-create po ng pagkalito sa ating buhay kapag po tayo ay nagre-rely sa ating sariling pangunawa. Kaya nga po ang sabi po ng Proverbs 3:5-6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. May kasiguruhan po ng ating tatahakin ay tagumpay. Pag po tayo ay lagi nagre-rely sa Panginoon, hindi po sa ating sariling pangunawa. Inuulit ko, confusion may also be caused by looking to man instead of God, by lack of knowledge of the truth of God's word. Ayan, pag po tayo din po ay kulang sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kailangan po ito din pong confusion na ito ay makikreate sa ating mga puso. Pag po tayo nagre-rely sa sarili nating pangunawa, sasakit po ang ulo natin, madidepress po tayo, mai-stress po tayo, magwo-worry po tayo, pag tayo po'y nag-rely sa ating sarili, sa ating mga nakikita, sa ating sariling paraan. Pero ang sabi nga po ng sa kanyang mga salita, kay Yahweh tayo magtiwala. Anong klaseng pagtitiwala? Buong puso at lubusan. Nasabi mo na ba yan sa Panginoon? Nasabi mo na ba yan sa Panginoon na, Panginoon, nagtitiwala ako ng buong puso, lubusan sa problemang meron ako ngayon, sa sakit na meron ako ngayon, sa mga pangangailangang meron ako ngayon, sa desisyon na gagawin ko na meron ako ngayon. Nasabi mo ba yan sa Panginoon? Panginoon, buong puso at lubusan akong nagtitiwala sa iyo. At hindi ako mananangan sa sarili kong karunungan. Sa lahat ng aking gagawin, ikaw ang una kong aalalahanin upang ako'y iyong patnubayan sa aking mga tatanggapin. Ayan po, napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kaya upang tayo po ay hindi ba confused, kailangan po ay lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala tayo sa kanyang mga salita. Nagtitiwala tayo sa kanyang mga pangako. Huwag kang malito anumang nararanasan mo sa buhay. Totoong tapat ang Diyos sa mga pangako niya. Huwag na huwag kang mag-aalinlangan. Sa sinabi ng Panginoong ito sa kanyang mga salita na magtiwala ka sa kanya ng buong puso at lubusan at papatnubayan ka sa iyong tatahakin. Ito po ay katotohanan. Ito po ay totoo. You must believe and do not doubt. Sabi nga sa James 1:6-8, alam po natin yung kasaysayan ng mga salitang ito na kailangan po natin magtiwala. Kailangan po natin hindi mag-alinlangan. Huwag po na ba tayong maging unbelieving believer. Ayan. Opo, mananampalataya nga po tayo, pero naniniwala po ba talaga tayo na kayang tugunin ng Diyos yung iyong hinihiling? Kayang ayusin ng Diyos ang iyong suliranin?
Kayang hawakan ng Diyos ang iyong mga challenges sa buhay. Naniniwala ka ba? Sabi dito, subalit ang humihingi iba dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kalituhan. Hindi mo talaga alam kung anong nais mo. Di ba yun ikalituhan? Amen? Subalit pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon ng buong pusong nagtitiwala, naniniwala, nakakatiyak po tayo na tayo po ay hindi nag-aalinlangan. Tayo po ay hindi malilito. At sigurado po, matatanggap natin ang anumang ating inaasahan sa Panginoon. Ang promotor po, sabi nga dito, huwag magpabago-bago ang isip. Kung ikaw ay nagdesisyon na sinabi mo na ngayon ako'y talagang attend na ng mga gawain. Ikaw ay nagdesisyon na sinabi mo na ako'y magbibigay na ng panahon sa pananalangin. Nagdesisyon ka na sinabi mo na ako'y magbibigay ng time para ako'y mag-meditate ng Word of God. Huwag nang magbabago ang iyong isip. Manindigan ka na ito ay iyong gagawin. Sapagkat pag tayo ay nagpapabago-bago ng isip, hindi talaga natin alam kung ano ang pwede mamayang mangyari. Subalit pag tayo ay tiyak na may pagtitiwala sa Panginoon, sa sinabi ng Diyos, at naniniwala ka din sa sinabi mo, nadidigin ka ng Panginoon. Kapatid, walang pag-aalinlangan, walang pagkalito, at pagkabalisa ang darating sa iyong buhay. How to get rid of the spirit of confusion? Paano ba natin talaga maiiwasan ang mga ito? Na hindi tayo malito, hindi tayo mag-alinlangan, hindi tayo magpabago-bago ng isip. Ito po kasi yung mga ugali na pwedeng mangyari sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat ng tao. Na ikaw ay malito. Baka nga ikaw ay may anak. Litong-lito ka na. Ano ba siya? Babae o lalaki? Ayan po, isang kalituhan din po yan. Ano ang sinasabi ng kaaway? May sasabihin naman ng kaaway na kasinungalingan na okay lang. Lahat naman tayo nilalang ng Diyos. Alam mo talagang grabe talaga kung hindi talaga tayo malalim sa salita ng Panginoon, kung hindi natin ipinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Hallelujah! Ay talagang tayo ay malilito sa ating buhay. Ano po dito, ang sabi dito, yung para maiwasan natin ang espiritu ng confusion na ito, ang sabi po ng kanyang mga salita sa James 4 verse 7, kaya pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ang una po na ini-imply ng scripture na ito sa mga talata is submit to God. Ayan. Kaya nga, pasakop. Ipasakop natin sa Diyos ang buo nating isip, ang buo nating puso, ang buo nating pagkatao, ang buo nating pananaw, ang buo nating mga plano, ang buo nating buhay, pag-aari, pananalapi, lahat ng pamilya. Para tayo ay makalaban sa dyablo, kailangan ang unang-unang ini-imply ng scripture na ito sa James 4:7 is first, submit to God. Huwag po tayong laging laban-laban ng dyablo, layo ng layo sa dyablo. Pero kumusta po yung unang sinabi na nag-i-imply doon sa mga talata? Kailangan po ipasakop muna tayo sa Diyos. Ipasakop natin ang ating buhay. Ang ating buhay na binanal na ng Panginoon. Ang ating buhay na malinis na sa harapan ng Diyos. Kumusta yung pagiging confident mo bago ka lumaban sa kaaway? Na sinasabi mo sa kaaway na ako'y malinis na, ako'y pinatawad na, ako'y maputi na, at ako'y kawangis na ng aking Panginoong Hesukristo.
Ako talagang pinapaging matuwid na ng aking Panginoong Hesukristo. Kaya naman, Lord, patuloy ko pa rin ipinapasakop sa iyo ang aking buhay. Dahil nandito pa ako sa mundo na makasalanan. Nandito pa ako sa mundo na puno ng kasinungalingan. Nandito pa, namumuhay pa ako dito sa mundo na pwede akong matukso. Pwede akong magkamali. Pwede akong magkasala. Kaya, Panginoon, ipinapasakop ko po sa iyo ang buhay ko. At pagkatapos mong ipasakop ang buhay mo sa Panginoon, harapin mo ang kaaway na kalituhan. Harapin mo ang kaaway na sinungaling. Harapin mo ang kaaway na gustong sirain tayo, papanghinain tayo. Haharapin natin siya. At ano daw, pag humarap tayo, lalayuan niya tayo. Ano? Kaya nga po, hindi nga tukso, layuan mo ako. Dapat po tayo muna ang lalayo sa tukso. Doon muna ang gagawin natin doon, magpapasakop tayo sa Diyos. Lalabanan natin ang Diablo. Kailan po lalayo ang Diablo? Una, pag nakapapasakop na tayo sa Diyos. Pangalawa, pag lumalaban tayo sa Kanya. Pag ang isang kasalanan ay hindi mo nilalabanan. Pag ang isang kahinaan sa iyong buhay ay hindi mo ito nilalabanan, layuan ito. Hindi po lalayo sa iyo ang Diablo. Dapat po ipinapakita natin para matalo ang Diablo. Lumalaban tayo. Ang kapangyarihan natin ay kapangyarihan mula sa Panginoon. Ano man po laban, hindi po masasabing siya po ay nanalo kung hindi siya lumaban. This time po, yung aking apo ay nasa isang, isang contest ng kanilang paaralan, spelling and science. At kami mensahe ko pa nasabi ko, anak, manalo, matalo, panalo ka. Ayan. Lahat po ng anumang sinasalihan natin, tayo po ay lumalaban. Hindi ka pwedeng manalo sa isang palaro, hindi ka pwedeng manalo sa isang laban kung hindi ka lumaban. Kaya ang sabi po dito ay labanan ninyo ang sabi at lalayuan niya kayo. Ano po? Ang sabi din po ng unang Pedro 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi kayo din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Tayong lahat na mananampalataya, obispo ka, senior pastor ka, o anumang ating bagong mananampalataya ka, lahat tayo dito po sa mundo, dito po sa daigdig, ay dapat po tayo ay nasa paligsahan ng pagtitiis. At ang pagtitiis po na iyon ay hindi po yung tayo walang makain, tayo walang bigas, kundi ang pagtitiis ay nilalabanan natin ang Diablo ng kasinungalingan. Nilalabanan natin ang Diablo na author of confusion. Nilalabanan natin. We're focusing on the promises of the Word of God. We must feed our spirit. Sabi ng 2 Corinthians 1:20, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa kaluluwalhati ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Diyos ng katotohanan na nasa ating buhay. Ang kanya pong mga pangako, ang kanya pong mga salita ay laging totoo. Laging oo. At laging amen. Ang dapat natin laging paniniwala sa salita ng Panginoon. Kahit pa rin po ang salita ng Panginoon, kahit pa rin po ang pangako, ay nagtutuwid sa atin. Kahit pa rin po ang pangako ng salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin. Kahit pa rin po kuminsan ang salita ng Diyos ay parang pinapalo na tayo ng Panginoon. Dapat pa rin po tayong maniwala na amen ang dapat pa rin natin sagot. Kahit tayo nahihirapan sa mga pagtutuwid na ginagawa sa atin ng Panginoon. Para tayo, parang pinapadaan ka sa apoy upang makita, upang tunay na ginto. Yung prosesong yon dapat pa rin po. Yung mga pangako ng Diyos, ang sagot pa rin natin ay amen. Lord, amen po sa mga tiising ito. Dahil alam ko, Panginoon, ang pagtitiis na ito ay pansamantala lang. Dahil ako'y dinadala mo doon sa kagustuhan mo, na inaayos mo upang lalo akong maging kapakipakinabang sa purpose na ginagawa mo sa aking buhay. Alam niyo po ba ang Panginoon,
Grabe po talaga ang kanyang mga pangako sa atin. Bakit po niya iniingatan yung mga pangako niya sa atin? Upang maingatan po niya yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Pag po iniingatan ng Diyos sa ating mga buhay, ang purpose niya, kasama po doon ang ating buhay. Kasama doon ang ating katawan. Kasama doon ang lahat ng bahagi ng ating buhay. Kaya dapat nyo laging tatandaan, hindi lamang ang proteksyon ay sa ating araw-araw upang ilayo tayo sa kapahamakan, kundi tayo din ay iniingatan ng Diyos doon sa pagkatawag na purpose niya sa buhay natin. Dapat buo kahit saan ka pumunta, kahit saan ka makarating. Lagi mo sinasabi, Lord, ingat-ingat mo yung purpose mo sa buhay ko. Kaya naman, ingat-ingat mo din itong katawang. Ingat-ingat mo din ang buo kong pagkatao. Dahil iyon ang gagamitin mo upang maganap ang purpose mo. We must cut down our imaginations. Ito din po ang kailangan nating upang maiwasan natin itong mga confusion na ito. We must cast down imaginations because God is pure, God is holy, God is lovely. Ang sabi nga po ng 2 Corinthians 10 verse 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Hindi po tayo makakasunod kay Kristo kung hindi po natin binibihag yung ating isipan na hindi na pagmamataas. Yung ating isipan na sarili nating kaalaman. Kaya dapat po ang isa pong panlaban upang magapi natin ang confusion na ito ay atin pong gapiin ang ating pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa inyo. Para bang tinuturoan ka ng salita ng Diyos, nakakanig tayo ng salita ng Diyos, para bang alam mo na lang. Kasi ako po ay senior pastor na dito po sa Indang at meron na po kami po ngayon ay 4 churches na. Ay alam niyo po ba, kahit po sino ang nangangaral, at alam ko na ipinangangaral na kilala ko ang nangangaral na iyon, alam ko ang ipinangangaral niya ay katotohanan, ako po ay buong puso na binibigyan ko ng pagkakataon na maniwala na pakinggan yung kanyang mga itinuturo. Atin po dapat ginagapi, kahit po tayo ay nasa katatayuan na ginagamit na tayo ng Panginoon. Pwede pa rin po na pumasok sa atin ang confusion. Kaya kailangan po para maiwasan natin ang pagkalitong ito, dapat po ilagi nating ginagapi yung lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Diyos. At dapat po ibinibihag natin yung ating isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Pagkatapos mong pakinggan yung salita ng Diyos, bubuksan mo naman yung isipan mo na susunod ako sa aking narinig na salita ng Diyos. Ito po ang isang paraan upang makaiwas tayo doon sa confusion. Lagi po tayong umasa sa Panginoon. Lagi po tayong matutong makinig. Lagi po tayong matutong lisin ang anumang kataasan sa ating mga isip upang atin pong masunod. Sapagkat alam niyo po, bawat isa po, tayo po ay may matututunan. Ako po ay may matututunan sa inyo, kayo po ay may matututunan sa akin, lahat po tayo ay may kanya-kanyang patotoo. May kanya-kanyang matututunan. May kanya-kanyang, isang araw dito po sa Melbourne, man po ako na-meet na isang bagong kaibigan, at siya po ay mananampalataya, pero hindi pa mananampalataya yung kanyang asawa, yung kanyang isang anak, at ang magulang niya, nakararating lang dito. At siya po habang nagkakabit kami, meron kami inaayos doon sa house niya, nakikipag-usap kami, ay nagbigay siya ng testimony sa kanya. Alam niyo po, grabe po ang na-capture ko doon sa great testimony ng aking kaibigan, Sister Felma, na nakilala ko po dito. Lahat po tayo, ang sabi nga, you are blessed to be a blessing. Lahat po tayo ay magiging pagpapala sa isang isa. Hindi po lamang dapat natin tingnan na si Pastor Dong lang, si Pastor Romay lang, si Pastor Rotes lang, ang mga pastor lang, ang mga leader lang. Hindi po. We are blessed to be a blessing. Simula nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Simula nung tinanggap mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Simula nung ikaw ay naging anak ng Diyos at nakasama iyong pangalan sa aklat ng buhay. Doon ay isa ka na sa pinagpala ng Panginoon. Lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. At lahat tayo maaari. Yung isa ay natumba ngayon, ikaw inakatayo. Pero isang araw, maaaring ikaw din ay manghina.
at siya naman ang nakatayo, tayo po ay kalakasan ng isa't isa. Kaya kailangan po, bawat po araw ng ating buhay, bawat sandali ng ating buhay, yung laging ating pagpapakumbaba sa Panginoon. Yung laging ating gagapiin ang anumang mga pagmamataas ng ating isip. Alam niyo po ba, minsan naman, hindi naman talaga ang pagmamataas yung nakikita sa sarili na, ay, yabang naman niyang ganito, ay, yabang naman niyang magsalita. Alam niyo po ba, lalo po ang mayabang, ang pwedeng maging mayabang ay ang isang kaisipan. Ang bilis pong tumakbo niyan. Alam niyo? Ang salita, minsan maghihintay pa ng isusunod eh. Ang isip po, hindi. Ang bilis mag-isip. Ang bilis. Grabe. Grabe po ang isipan. Kaya po talaga yung cast down imaginations. Dapat po talaga ay atin pong nilalabanan, atin pong ginagapi ang anumang pagmamataas sa ating mga isip. At ang atin pong isipan ay lagi nating dinadala na tayo ay matuto kay Kristo. Pag po tayo inakarinig ng salita ng Diyos, hindi lamang po tayo inakinig. Hindi lamang po ito'y ating nakapture. Kundi lagi natin, ay, may nakapture ako, may dagdag na naman na yaman sa buhay ko. Meron na naman akong dagdag na natutunan na isasagawa ko sa buhay ko na salita ng Panginoon. Sapagkat habang tayo ay nabuhay, tayo po ay nasa paaralan ng banal na Espiritu. Lagi po tayong may pag-aaral. Hindi po natatapos ang pag-aaral. Habang mulat ang ating mata at nabubuhay tayo sa daigdig. Kahit patanda ka na ng patanda, kahit pataas na ng pataas ang anumang tungkuling meron ka sa paglilingkod sa Panginoon, naroon pa rin lagi ang pagkatuto upang sundin natin ang salita ng Panginoon. Dahil baka po tayo marami ng alam, pero hindi naman talaga isinasabuhay. Ang mahalaga po, masarap na po yung ang dami mo nang nalalaman, marami ka ng knowledge, full of knowledge, and you also full of wisdom. Nasagana din po na atin pong ipinamumuhay na kitang-kita ng iba. Kitang-kita ng iba talaga kung ano yung fruit na meron ang buhay natin, inside and out, kita ng mga tao. At yun po isang malakas na pagpapatotoo na kailangan natin ibinibigay sa mga tao. We are the walking Bible. Tayo po yung buhay na Biblia na hindi tayo nagsasalita, pero nagsasalita ang ating buhay. Kung ano nga ba ang ginagawa ng Panginoon. At kanina, nakita po akong isa kong kamag-anak doon sa Batangas na ngayon po, nasa Chicago. Siya po ay kasing age na rin, she is a nurse. At nakita ko po na siya nagpo-post na ng mga salita ng Diyos. One time po ay naging friend ko siya at nag-like doon sa mga salita ng Panginoon pinopost ko. At tinanong ko siya, sabi ko, I am Pastor Ates Bacos from Calumpang, San Luis. The same po ang place namin doon sa probinsya namin. At nagpakilala po ako at sabi niya, nice to hear na kayo po ay pastor. Ako din po, I belong to a Christian church here in Chicago. At alam niyo, dumating yung pagkakataon na sabi niya, siguro po ako pa lang po yung Christian sa family namin. Sabi ko, alam mo noon, ako din sa pamilya namin. Dahil po yung grand lola niya at saka yung tatay ko ay first cousin. At kinuwento ko sa kanya na before, I was persecuted by my family, by my cousins, my barangay, kabarangay, talagang persecuted po ako. Pero nung dumating ang panahon na nakita ng aking mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kaklase, mga kabarangay, yung pagbabagong nangyari sa buhay ng aking ama. Yung pagbabagong nangyari sa buhay ko, sa mga anak ng aking ama, dahil nga po kami talagang laki sa hirap, talagang wala po talagang lupa para sa kain, talagang mahirap lamang po talaga. Pero nakita po ng mga tao kung paano binago ng Diyos ang buhay, yung buhay ng aking ama, hindi po doon sa pananalapi, kundi doon sa kapayapaan at katiwasayan na meron ng aming pamilya nung kami ay nakakilala sa Panginoon. Nasabi ko nga hanggang sa namatay ang aking ama, the age of 99, siya ay matatag naman ng pamatay. Pinasimula ng Diyos na matatag hanggang pumikit ang mata, matatag pa rin mana ng Panginoon. At sabi ko, isang araw uuwi ka sa Pilipinas at tayong dalawa ay magpapatotoo sa ating mga kamag-anak. At maniniwala na sila ngayon sa atin. Dahil nakita nila, ngayon sila na ang humihingi sa atin ng mga prayer request. Sila na yung humihingi ng payo sa atin. Pero dati we are persecuted. Amen po ba? Kaya ito po, kailangan po ay meron po tayong clear understanding na tayo po ay merong clear direction. Hindi po wala po tayong confusion. Sa atin pong pagiging mananampalataya, sa atin pong pagiging anak ng Diyos, sa mga pangako na ating narinig, sa mga pangakong ipinanalangin ka ng iyong pastor at nagpahayag sa iyo ng mga prophetic word, maniwala ka. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Huwag kang mako-confuse kahit
bakit pa dumaan ang taon? Si Joseph ba naman, after 13 years, bago pa nangyari yung kanyang panaginip, yung sabi doon, naluluhod ang kanyang magulang, luluhod ang kanyang mga kapatid. Ilan po bang taon bago dumating yon? Si David, ilan po bang taon bago dumating? Si Pablo hanggang hanggang kailan? Si Abraham hanggang kailan? At alam niyo po ba, napakapalad po natin ngayon dahil sa papalapit na papalapit ng pagdating ng Panginoon, sina lamang yung panahon. Kaya napakabilis na ating maaasahan ang mga answered prayer ng mga pangako, answered promises ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po yung mga next generation nating mga anak, mga kabataan, ay grabe pong bilis na mangyayari sa kanila kung paano sila maglilingkod sa Panginoon. We are not confused, mga kapatid. We have a clear direction from God. Tiyak ang ating journey. Tiyak ang ating destiny. Amen po ba? Tiyak ang destiny natin na nakalaan ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya tiyak din dapat ang iyong kaisipan, ang iyong buhay, na patuloy kang lumapit sa Panginoon. Ano nga po ang sabi niya sa Proverbs 3:5-6? Nasabi niya dito, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. The Holy Spirit is our helper upang ma-follow natin ang God's direction ng Panginoon sa ating mga buhay. Following God's direction is your choice now and forever. Atin na pong angkinin ng pagsunod. Following God's direction is our choice now and forever. Sabi nga po ng Proverbs 32:8, at sinabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Ano po ang sabi ng Panginoon? Aakayin kita. Ang ginagawa na po ng Panginoon sa atin, tayo inaakay. Pero wala naman po namang ginagawa ng confusion, nagpapaypay lang naman. Hindi ka naman niya mahahawakan kasi iingatan ka ng Panginoon. Kaya nawa, manalo na tayo talagang kapit na kapit, talagang nakakapit sa Panginoon. Ang sabi din po ng Isaiah, dito po ako magtatapos sa isang talatang ito, sa Isaiah 30:21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Following God's direction is your choice now and forever. Saan man kayo pumaling, kapatid, saan ka man pumaling, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamanggagawa, saan man tayo pumaling, sa kaliwa man o sa kanan. Lagi mong tatandaan, marinig at marinig natin ang tinig ng Panginoon na lagi nagsasabi sa atin, anak, dito ang lakad mo, hindi dyan ang lakad mo, anak, ito ang lakad mo. At pag atin pong laging narinig ang voice na yun ng Panginoon, na laging nagsasalita sa atin, at pag po tayo ay laging bihasa sa salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan, pinakikinggan, masasanay din po tayo na yun ay boses ng Panginoon. Hindi po dapat na malakas na nagbibigay tayo ng oras sa mundo. Dahil ang marinig po lagi natin ay mundo. Dapat po'y malakas ang oras natin na tayo din ay nagbibigay sa tinig ng Panginoon, sa kanyang mga salita, sa patnubay ng Espiritu Santo. At pag bihasang-bihasa tayo sa tinig ng Panginoon, yun lagi ang ating narinig, yun lagi ang ating mapapakinggan, at doon, yun ang ating lalakaran. Amen po ba? Following God's direction is our choice now and forever. Alam ko po, choice na rin natin noon. Lalong choice ngayon. At lalong higit na choice natin bukas at magpakailanman. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nawa po ay ating natanggap ang mensahe na gustong sabihin ng Lord. Iisa lamang po ang layunin upang tayo mapatibay sa ating pananampalataya, upang tayo mapatibay sa ating paglakad na matatag sa mundong ito, tagumpay sa mundong ito, at upang ating malakaran ang level up pa ng ating buhay na gustong ibigay at maranasan natin mula sa Panginoon. Maraming salamat po, at ako po ay magbibigay ng panalangin
sa hapong ito. Maraming salamat po, Pastor Dong, Pastor May, sa binubuo ng Daily Life Sharing. Marami pong salamat. At sa mga susunod pa, marami pong salamat sa gagawin ng Lord. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita, Diyos. Sa pangunguna mo, Holy Spirit, kung paano mo ipinahayag sa amin ang maliwanag na salita mong ito, na ikaw ang Diyos na laging may magandang direksyon na nakalaan para sa amin. Kaya naman ang confusion ay hindi ito makakapanaig sa aming buhay. Dahil pipiliin namin na laging pakinggan ang iyong tinig upang ang daan na aming lalakaran ay landas na ninanais mo para sa amin. Na ito hindi maglilin sa amin sa anumang kabalian, sa anumang kapahamakan, sa anumang kalungkutan at pagkabigo. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. Selyuhan mo po ng iyong kapangyarihan ang salitang ito at sa lahat ng mga nakarinig at makakarinig pa ng mga magre-replay nito. Nawa po ito'y dagdag na yaman. Naiingatan namin sa aming puso. Makapagpapatibay ng aming pananampalataya at makapagpapatibay ng aming paglago at pagsunod sa iyong kaloob na ipinagagawa mo sa aming buhay, sa iyong purpose sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Sa iyo ang lahat ng karangalan. Ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Praise God. O pagpalang hapon po sa inyong lahat. Praise God.